Alright, mga boss, mga ma'am, mga sir, bago po tayo pumasok, bago ko po i-roll yung isang vlog natin ngayon for this video, gusto ko lang magpasalamat kila ma'am. Dinalaw nila po yung property na binlog natin last time. Ito po, ito sila ma'am, si ma'am Sheila at saka si sir Renante. Hello po, shout out po sa mami at daddy ko, kay Lucena Asuelo at saka Matusalin Asuelo. Wow, saan po sila ma'am? Sa Jacksonville, Florida. Jacksonville, okay. So ayan, again ma'am Edna, Sir Ariel Armulias family dyan po sa Jacksonville, Florida. Shout out po sa inyo. Ito na po yun. Alright, let's roll to the next video. Good morning sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Right now, nandito po ako sa isang property, no? Dito sa likod ko, nakabakod, nakita nyo. Okay. Kalsada, very accessible. Ito, papunta palabas po yan ng National Highway, about 2 kilometers from National Highway. Makikita nyo na itong property. Dito po ito sa Castillejos. Nasa boundary na po ng Castillejos and San Marcelino. So napakalapit po nito sa hospital, San Marcelino District Hospital. Napakalapit po nito sa Save More, bagong ginagawang Save More dyan, 7-Eleven, at kung ano-ano pa pong mga amenities at infrastructures ng dalawang bayan, Castillejos and San Marcelino. So this property is about 3 hours, 2.5 hours drive from Metro Manila. About 45 minutes drive from Olongapo City. Yan. So ito, a few meters from here, nandyan po yung tourist spot na paliguan o ilog. Puntahan natin mamaya yan. Alright? Now, as we go inside the property, mga boss, mga ma'am, mga sir, marami pong kakaibang puno dito. Okay? As you see, naka-pave na yung dadaanan ng sasakyan nyo, papunta dun sa garage. Tapos, meron pong dalawang bahay dito, isang malaki, isang maliit, and then meron silang laundry area doon. Okay? Alright. Now, dito sa kanan, may basketball court. Diba? May ring. Mukhang heavy duty yung kanyang ring, oh. No? And then ito, merong mulave tree. Yan po yung mulave. Native po yan dito sa, especially dito sa Zambales. Yan. Namumulaklak na, oh. No. Ngayon lang ako nakakita ng mulave tree. And then meron siya ditong puno rin na lapote. They have supposed to have a berry fruit that you can. Lapote? I remember buying that about 8-10 years ago. There was a Lapote wine in San Marcelino. I bought it. Oh, it was nasty. I couldn't even drink that wine. Ang ganda ng puno na to, no. Tapos as we move on mula doon sa gate, ano, dito muna tayo sa side na to, dito sa kanan. Ikot po tayo. Pakikita ko sa inyo yung mga nakatanim na puno dito, no. So titignan natin kung ma-identify natin yung karamihan sa kanila. Merong katmon. Ayan, di ba? Ginagawa daw shampoo itong katmon eh. Ayan, oh, bunga niya. Katmon. Oh, ayan. Ang ganda ng dahon, no? No. Tapos yung puno niya tinutubuan ng parang mga orchids. Oh. Ang ganda pala magbigay ng shade ng katmon, ano? Lumalaki po yata itong katmon, ano? At ginagamit din nila yung pang-asim. And then may mga pailan-ilan na nakatanim na dragon fruit. And then ito red banaba. Yan. Ang puno niya parang bayabas, oh. No, banaba po ito. Tsaka yun. Red banaba. So by the way, na-acquire po nila itong property 2014 at in-start nila itong i-develop around 2015, ano po. Tapos ito, may puno na naman siya dito. Yan, oh. Comment na lang po kayo kung anong puno yan, ano. Then another red banaba here. Oh. Parang puno ng bayabas yung red banaba, no. Laundry area, pump room na rin, ano. Yan, no. Okay? Ito yung pump room nila. Nandito po yung kanilang motor at
Washing machine. Ayan. Ayan. Alright. Tapos, Indian mango, Nara tree, neem tree, ano po. And here, meron na naman po silang, ayan o, magic fruit. Mga 8 years old na daw yan, magic fruit na yan. Marami po yan nakatanim dito, no? Nakapaligid dito. Merong maliit na kalamansi dito, dwarf, pero marami ng bunga, oh. No? Kaya swerte po yung makakabili nitong property na to. Pagdating nyo dito, medyo i-develop nyo na lang ng konti ito, ayusin nyo na lang, ano. Napakaganda ng property kasi ang dami na pong tanim na puno, oh. And then meron ditong ito, parang kastanyas tawag nila dito, pero hindi naman po ito kastanyas, eh. Ayan. May mga bunga na. Oh, marami na siyang bunga, no. May bumagsak nga, eh. Ayan, ano. Ito. Ito po yung buto nito. Sabi ni Soto TV, kinakain daw. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang lasang mani. Okay, may isang malaking puno ng nara dito. Ito, puno rin ng nara, no. Mahogany. Ano? Meron ulit, tawag nila dyan money tree. Ito. Meron ulit ganyan dito. Then here, ay merong ilang-ilang. Ayan, oh, ang laki ng puno ng ilang-ilang. No? Tapos, meron silang parang istakan ng mga kahoy dito or lalagyan ng uling. Okay? Or compost area. Mahogany tree, santol, nara tree, and then meron ditong parang avocado, no? Ito. Pero hindi siya avocado, eh. So, okay, dito merong structure. Siguro meron dati silang parang kubo-kubo dito, ano? Pwede yung i-rehabilitate yan, gawa kayo ng kubo-kubo dito, napakaganda. Dito meron champaka. Yan, champaka tree. Oh, namumulaklak na, ang daming bulaklak ng champaka niya, oh. Amoy bubble gum. Yan. No? Then may mga iliilan na kung nakikitang ito, oh. Chinese santol kung tawagin nila. Minsan may mga matamis nito, eh, minsan may mga maasim. Ayan, Chinese santol. Masarap din pong snack to, no? Ang tamis. Grabe, ha, parang may asukal. Ay, hindi, kasi kumain ako ng magic fruit. Kaya matamis siya. Ito naman, meron na namang katmon dito. Kung hindi pa kayo nakakita ng bulaklak ng katmon, ganito po yung bulaklak ng katmon. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan ang bulaklak ng katmon. Ayan, oh. Maganda, no? Puti siya. Yan. Tapos, pagka naging bunga na siya, ganyan na siya. Yan. Yung mga bunga niya. Ayan, oh. Ang daming bunga. Grabe, ano? Ang daming bunga, oh. Ang daming bunga ng katmon na to. Ayan, oh. No? Right, tapos meron pang katmon din doon. Okay? Meron silang level tank dito. Pwede kayo, kasi may pump din dito, no? Pwedeng, yan, yung nagsusupply ng tubig dito sa mga bahay. So, kahit mawalan kayo ng kuryente, basta may stock kayo ng tubig dyan, meron kayong tubig. Alright? And then, ito po ay magic fruit na naman. Kamis. Yan ang pressure tank, oh. No? Okay. Yung motor niya siguro, this is mga ano yan, 1.5 horsepower or 2 horsepower. Deep well. Okay. Ito yung likod ng property. So, ayan na yung totality ng garden sa likod. Yun. No? Daming puno, mga boss, mga ma'am, mga sir. Ito,
About 1,000 square meters pa po itong garden na to. Maraming nakatanim na iba't ibang klaseng puno. Okay? Yun po yung gate, no? Pinanggalingan natin kanina, umikot lang tayo. Pag ganun. Okay? And then here, marami pa rin mga nakatanim na puno, no? Ito, kagaya nito. Itong mga punong nakatanim po dito, yung mga puno na hindi nyo madalas makita sa labas, no? Kagaya nito. Ayan, no? Hindi ako particular kung anong puno to, pero ang ganda ng kanyang shade, no? Tapos dito, ito ang tawag po niya dito ay malabago. Malabago tree. So dito ang kakaibang bamboo. Tawag yata nila dito Buddha bamboo, no? Yan. Cacao tree. Mataas talaga ang bakod, do. Mataas na, dinugtungan pa ulit dun sa taas, no? Yan, no? Okay? Fire tree. Yan. Ilang-ilang. Then another neem tree. Ang daming puno, no? Champagne. Okay? Meron siya ditong ito, mangosteen, no? Ang ganda ng puno ng mangosteen, no? Ang kapal ng dahon, para siyang plastic. And then here, meron siyang maliit na parang bonsai na ilang-ilang. Namumulaklak na po ito. 'Di ba? Ayan, no? Ang bango. Alright? Now, lastly, gusto ko ipakita sa inyo itong puno na to, no? Kasi ngayon lang din ako nakakita nito. Ang bulaklak niya parang hibiscus, parang gumamela. Pero hindi siya gumamela, yan ang puno niya, oh. Ang bulaklak niya dilaw kapag hindi pa siya bumabagsak, no, nakaturong pababa. Tawag po dyan malabago tree, ano. And then pagka bumagsak siya, ganito na ang kulay niya. Habang nakakapit pa siya, yan ang kulay niya, kulay yellow. Alright, now check po natin yung bahay. But kung medyo nakikita nyo po na parang medyo maraming kalat, ano, I would like to inform you guys kasi hindi naman po yan yung binibenta ng may-ari. Alright. Yung mag-a-assume po ng property, of course, they can do whatever they want to do here sa property na to. Pero gusto kong makita, i-emphasize yung mga nakatanim na puno, yung bakod, yung surroundings niya, no? Safe yung property, mataas ang bakod, solid ang gate, yan. May mga kailangan pang tapusin, but nevertheless, maganda yung integrity ng structure at saka maganda yung layout ng bahay, no? Ito yung main door niya. Meron siyang paikot na parang sabihin na nating veranda, no? Paikot. Yung kanyang terrace. Ayan, no? Ito yung carport. Right? Malalaki yung poste niya, no? Mataas ang ceiling. Okay. Yan. Paikot po ito. Pwede nyo palagyan dito ng railings someday kung gusto ninyo, no? Dito na tayo nang galing kanina. Ito na yung backyard niya. Okay? So, may pintuan dito. May mga plant boxes. Yan, paikot tayo. Diyan tayo galing. Alright? Double throw switch. Siguro meron silang generator dito. Okay, maluwag po yung pinaka walkway niya paikot, ano. Yung, sabihin na natin, ano bang tawag dyan? Terrace. Wrap around terrace. Maluwag. About 2 meters po ito dito sa side na to. Okay. And then dito, merong pintuan ulit, no, sliding door. Hindi na natin bubuksan yan. Ito yung tiles dito sa labas. Okay? Parang may pagka Mediterranean yung theme ng bahay, no? Yung mga malalaking bintana dito, tinakpan niya ng ano eh. May takip na aluminum eh. Pinaka-screen niya. Siguro sa labas, pag nasa loob ka, maganda yung visual mo dito sa labas. Pero syempre, kung yung makaka-assume nito, pwede namang pabago yan kung gusto niya naka-sliding window lang. Right? Yung paligid niya, yung kisame sa paligid ay naka-spandrel. 'Di ba?
Tapos itong lanay, mataas ang ang kisame, no. Then sa taas niya yung balcony. Alright? Naka-elevate yung bahay ng about 1 meter dito sa ground, mula dito sa ground. Then, let's try to go inside. So, may napansin ako, may pintuan dito. All sides yata may pintuan eh. Meron din, ito wala. Ito, meron din pintuan dito, oh. No? So, all sides ng bahay, meron pong pintuan. Nice door. Alright, so ito po yung tiles. Okay. Yan. Naka-pin lights, no? Yan yung pintuan na nakita natin nung umikot tayo dun sa labas kanina. Ito yung dining area. At the same time, ito na rin yung kitchen. Okay, now, I'm not actually sure kung yung mga ibang gamit dito ay iiwanan na. Tsaka yung mga ibang fixtures, no? Depende po yan sa magiging negotiation ninyo. Alright? So, dyan tayo galing. Okay. Ito yung nakita nating sliding door leading to right side ng bahay. Facing yung gate. Doon yung gate eh. Okay. Now, ayan yung nakita natin kanina. Ang napansin ko, maganda pala yung yung ganitong screen. Bakit? Kasi pag nasa labas ka, hindi mo makita yung nasa loob. Pero kapag nandito ka sa loob, kitang-kita mo yung nasa labas. Ayan, no? No, meron kang almost 90% visibility nung kung ano yung nasa labas. Yan. Alright? Again, mataas ang ceiling, no? About 10 feet. Tapos, malalaki yung kanyang cabinetries. Naka-granite na rin. Itong kabuuan ng lababo. Okay? Nandito na yung range hood. So, there you go. Very ideal po ito na retirement house ng mag-asawa or small family of 5 like that. Family of 3, no? Now, here, merong room dito. Apparently, this is the... Hindi na okay lang ito. Nandun si ma'am eh. So, apparently, may isang room dito. Iba rin yung color ng tile niya. Naka-barn door, sliding dalawa, and then meron pong access dyan, palabas dun sa left side naman ng bahay. And then, here is another room, and this is, ang ganda ng pagkakadesign nito, no? Very nice, ha? Alright. Okay, but anyway, ito na yung pintuan na nakita natin kanina. Kung mapapansin ninyo, no, yung screen niya ibang klase. Kapag nasa labas ka, hindi mo makita yung nasa loob. Talagang wala. Yan ang makikita mo. Maybe because of the reflection ng light, no? Pero kapag nasa loob ka, meron kang 90% visual ng nasa labas. No? Ayan, no? Tapos, dito sa ilalim ng hagdanan, meron pong storage area dyan. And then here, sa left side ko, nandito yung CR. May toilet and bathroom dito. Ganda rin ng design, no? Oh, ganda ng tiles. Ganda ng combination, ano? Enclosed shower area. Merong bathtub. Alright? He and she lavatory. Malaki yung vanity mirror. And a shower area. Okay? So, may lalagyan ng mga shampoo. No, this is the water closet. Nandito sa gilid. Ayan. Yun yung exhaust. No? Ayan, no? Maganda pa yung layout ng bahay. Maganda yung design, ano? Alright, so ito ang ganda talaga ng pagkakatirada niya dito. Inipit niya lang, no? Tapos meron na siyang open shelves. Alright? So, dito sa baba, meron pong 3 rooms. I mean, CR na naman pala to. Parang
Ayan, toilet and bathroom din. May hot shower. Ayan. So, may dalawang toilet and bathroom dito. Ano po, magkadikit. Isang mayroong bathtub, tsaka isa tong plain lang, regular toilet and bathroom. Now, dito sa ibaba, merong dalawang rooms, yun. Dalawang windows na malaki. Built-in cabinets. So, mayroong magandang built-in cabinets dito. Nice. Very solid, Alright? Okay. Solid ang pintuan. Maganda yung ginamit na quality ng kahoy. Alright? Now, as we go upstairs, maganda din yung kanyang hagdan, made of hardwood, Alright? Okay. This house was constructed in 2015. Now, meron kayong attic dito. Yun. Ang ganda pa dito, No? Then, ito yung balcony. Maganda po yung layout ng bahay, ang ganda. From here, ang luwag ng balcony, So, from here, makikita niyo yung mga puno ninyo. Yung katmon, yung magic fruit, santol, Chinese santol, ilang-ilang, champaka, avocado, palm trees, neem tree, yan. Yung small garden nyo. Alright? And then, meron kayong konting view ng bundok doon. Okay? So, there you go. Alright. Now, pasok tayo. Yan. Bago pa, yung bahay, Medyo makalat lang siya, pero if you come to think of it, kayo nakatira dito, i-reorganize nyo to. Napakaganda ng pagkaka-layout ng bahay. May ping-pong table dito. Ayan, Now, dito, may window, Kita nyo dun sa baba. Ayan. Alright? Maliwanag po ang attic. Ganda, Wow, ganda ng bahay na to. Nabigla ako, sa labas hindi siya ganun kapresentable, pero pagdating sa loob, mapapawaw kayo, And then, labas tayo dito. Another balcony here, medyo maliit siya, Dito, kita nyo rin, ang daming puno din, Ito na yung sinasabi kong Malabago tree. Ayan. Okay? Yun yung carport. Alright. Naka-spandrel din. Yung spandrel niya, may mga perforated yung spandrel, para siguro sumingaw yung init. Kasi hot air goes up, sisingaw dyan, cool air, galing sa baba. Alright? Meron provision ng kuryente dyan, all-weather outlet. Okay. And, dito, may another room, Wow. Again, meron na rin siyang built-in cabinet. Yung tiles niya dito, parang kahoy, Maganda rin ang view dito, ayun, The room, siguro tong kwarto na to, mga nasa 10 square meters, itong kwarto, mga ganon. Hindi siya mainit, siguro nilagyan nila to ng ng insulation dun sa pinaka yero niya. And alright. Nice room, Okay. Ganda ng pagkakagawa. Ganda ng pagkakapulido niya, Konting na lang to, mga boss, mga ma'am, mga sir. Ayos lang. Ang ganda ng na to, ng lugar na to. Yan. Okay, so baba na tayo, Marami siyang ilaw, Hindi nga lang gumagana yung iba. But anyway, let's go downstairs. Nice, very nice. Ang ganda ng bahay, ang ganda ng pagkaka-layout.
Ito naman, yung kabilang bahay po, small house, ano po, very ideal naman to kung meron kayong anak na binata, meron kayong mga kasambahay, ano, pwede nyo pong patuloyin dito. Yan. Naka-glass po ang pintuan. No? Swing out. Ayan, no? Alright? And then, naka-tiles sa loob. Maganda yung pagkaka-tiles. Maliit lang yung space, pero maganda yung pagkaka-design. Nandyan na yung lababo. And then, ito na yung living area, cum dining area. And then, ma'am, ito po ay kwarto din, ano? Kwarto yan. Tapos, nasa labas ng CR. Yan. Ito po yung comfort room. Toilet and bathroom. Yan. Yun. Okay. So, unfortunately, ay wala yatang ilaw, no? So, expect nyo na meron kayong mga kailangang pa-connect or ayusin na mga electrical wirings dito or whatever para mapailaw nyo yung mga yan. Kasi ito po, for all ano yan eh, LED light yan eh. Pin light yan na isang buong assembly yan, hindi naman yan bumbilya. Okay? Tapos may malaking bintana dyan, no? Lavatory and water closet. Yun na yung pinaka-shower area. Okay? So here, mula dito, dito yung kwarto. Alright. Naka-split type aircon. May kwarto rito. At meron din pong kwarto dun. May kasamang CR dito. Alright. Now, here, paglabas nyo po dito, mula dito sa living area, no, may makikita nyo yung tambayan dito. Pwede nyo pang pasemento yan, mga boss, mga sir, no? Meron na rin siyang bubong dito. And then, ito, ang room na to may sariling CR. Yan. Alam nyo, pwede nyo i-convert ito sa Airbnb. Ang ganda ng kisame, oh. Naka-wood, ano yata to? Plastic laminate. Parang ganun. Sige. Okay. Ngayon, ito ay naka, ano to? WPC. Wood plastic composite. I'm not sure. Medyo darker ang kulay ng area na to, no? About 10 square meters din ang kwarto. May bintana. Malaki itong sliding door niya. Ayan, no? No? Yun. Alright? Tapos, merong batang malusog. Ayan. Okay. And then, etong room na to, may sarili po siyang toilet and bathroom. There you go. Ayan. Ganda rin ng ano dito, toilet and bathroom. Ayan, oh. Plastic na po itong ano niya, kisame niya dito. Medyo mababa lang ang kisame nito, pero mataas pa rin ano, sa standard ng mga Pilipino. Okay? Now here, maluwag ang kanyang shower area. Ayan, oh. Nice, no? Combination din ng mga tiles. Alright? Ayan, oh. Ito parang marble, ito parang stone, no? Tapos yan, rough yung tiles niya. Okay? Solid ang pintuan. Now, yung mga switches niya, napansin ko mga modern na rin, ano po? Magaganda na rin yung mga switches. Then may hot shower yata to. Ito, dito lang nakakonect. Malamang yan, diretso yan doon sa shower. Yan. Yun. Alright? Okay. Now, meron siya mga ilaw, no? Dito sa gilid. Ayan. I don't know, kinabit lang yata to or part talaga ito ng design. No? Mas kasi yung wall dito sa kabilang CR, hindi ko dito CR din. May mga ganung ilaw eh. Okay. Yan. Alright? So, ang ganda nung pagkaka-layout din ng bahay na to, no? Alright? So, okay, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Again, maraming salamat muna sa inyo kung nakarating man kayo sa part na to, ng video na to. It's either interested kayo sa property or nag-enjoy kayo sa video. Ang property po ay may total area, that is land area, na 2,000 square meters. Nakabakod, mataas ang bakod.
para siyang fortress. Secured kayo dito sa property na to. Ano po, hindi kayo basta-basta mapapasok dito. Ang bahay po, yung main house, ito na sa likod ko, ay may 3 bedrooms, 2 toilet and bathroom. Maganda ang layout ng property. Maganda yung mga materyales na ginamit sa loob ng bahay. Alam niyo naman, usually kapag mga foreigners, very meticulous yan sa mga nilalagay nila sa property nila. And then yung pangalawang bahay, yung kulay blue, na pwede nyong gawing parang bachelor's pad ng anak nyo, o kung may anak kayong binata, o kung may anak kayong dalaga, pwedeng nandiyan siya, no? Parang merong sense of independency. Alright? Pwede rin yan maging social na maid's quarter ninyo, or tuluyan ng mga ng mga tao ninyo o mga kasama nyo dito sa bahay, or simply guest house po yung bahay na yan. Dahil dito sa backyard, pwede pa kayo maglagay ng structure dito. Kagaya nitong nasa gilid na to, pwede nyo i-rehabilitate yan. Palagay ko kubo-kubo dati yan kasi meron pong mga nakabaon na kawayan. Pwede nyo ulit pagawa yung kubo-kubo para meron kayong tambayan dito. Now, ito po ay located sa Castillejos, Zambales, between the boundary of San Marcelino and Castillejos. This is about 2.5 to 3 hours drive from Metro Manila, from Balintawak exit and Lex. Mga 2.5 to 3 hours drive ito papunta dito. Very accessible. So, ang may-ari, binibenta niya po itong property ng 7 million pesos only. In my own assessment and opinion ko, reasonable na po yung presyo na yan. Considering ngayon, di ba, malaking sakit sa ulo yung pagpapatayo ng bahay, tumataas ng mabilis ang presyo ng lahat ng klase dito sa Pilipinas ngayon. Materialis, panggawa ng bahay, presyo ng lupa tumataas. Okay. Ang property po ay naka-tax deck, pero willing po si seller na asikasuhin lahat yan. Kung may serious buyer dyan, talagang gusto itong property, pwede nyo pong makausap yung may-ari. Isa po siyang American, married to a Filipina wife. So ito ay naka-tax deck. Binili po nila ito 2014. Nakita ko naman yung mga document. Mayroon na po silang mga clearances. Smooth naman na ililipat yung tax declaration. Tax declaration kasi po ito ay nakakabit pa sa mother title. Okay? Transferable naman po siya. Wala naman po magiging problema dahil wala naman pong ibang claimants. So medyo tedious lang yung processing. But for a serious buyer, pwede nyo pang i-negotiate yung presyo kung gusto nyo kayo na ang umayos ng documents ito. Napakaganda ng property. Very unique. Naka-nestle siya sa isang napaka-countryside ng setting. Alright? At yan mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood, sa inyong oras. Para sa mga serious buyer dyan, serious buyers, interesado sa property na to, you can reach me or you can get in touch via Globe, Viber, WhatsApp. Yan po yung number ko. At ang aking email nandyan. Ang aking Facebook link nasa description. At yung pa pong mga ibang nakalimutan ko pang ilagay dito sa property na to. At yung mga kailangan ko pa sigurong ilagay, ilalagay ko na lang po sa description. But if you want to know more about this property, yung may-ari na po din mismo ang magdi-disclose sa inyo ng iba pang information. Okay? Maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao.